him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Well, alam niyo po, ngayon narito tayo sa Duterte Street. Abay, meron tayong dalawang kababayan. Mainit-init pa, kakalanding lang galing sa Saudi Arabia. At siyempre, sila yung kauna-unang Pilipino na nakausap ko mula nung tension sa Middle East. Ito po, dalawa po sila, no? Pareho po silang flight attendant. Swerte, no? Lakat ng sweldo, no? Anyway, ano pong pangalan ninyo? Jane. Jane and? Dada po. Dada. So, kayo po ay isang British airline ang pinapasukan nyo sa Saudiya. Sige na nga, advertise na natin ang Saudiya dahil ang gaganda niya naman. Lapit ka naman dito. Hindi naman ako kakagat. So, alam niyo po kayong kauna-una mga Pilipino na nakita ko mula nung tension sa Middle East, no? Nasaan po kayo nung nagkaroon ng putukan, no? Ako po nasa bahay kasi days off ako. Okay. Days off ako for 5 days. So, nakaabang ako sa CNN, sa news, para malaman ko ano nangyayari talaga. Pero doon po sa Saudi Arabia, wala bang alarm na sinabi na may nangyayari na or? Wala po, pero meron akong friend na Saudi, parang 2 weeks before na nangyari yon. Sinabi na niya sa akin na mangyayari within 2 weeks or less than a week na magpa-fire up ang US sa Iran. Wala nangyari nga, Israel, tinarget ang Iran, tapos bago pa makaganti uli ang Iran, ang US naman tinarget yung mga nuclear sites. Kayo po, nasaan kayo? Nasa Jeddah rin. Nasa Jeddah rin. So pareho kayong Jeddah base. Jeddah base. Ang Saudiya ba is based in Jeddah or? Meron pong Manila base in Jakarta. And Jakarta base. So Jeddah, Jakarta, and Manila. So ano po ang naramdaman nyo? Yung naraman nyo nang nagputukan na naman ang Iran at saka Israel? Ako talaga kasi anytime baka noon, pero okay lang naman kasi parang hindi naman makisali yung tinulong namin sa Sajin. Jeddah. Pero siyempre, dahil nandun kayo, may ipit kayo, no? Ano ba ho? Meron ba kayong ugnayan sa mga kapwa Pilipino, sa embassy? Ano po nangyari? Meron din naman mga alert sa mga Pilipino community sa Jeddah. Sino po nagbibigay ng alert na yun? Sa Pilipino embassy. Ganon. By text ba ho yan? Or by... Ano po sabi doon sa alert? Sabi pagpa-chat, kung ano mga narinig na balita. Pero wag lang magbalita ng fake news. Kasi mahirap lang. Now, umabot po ng parang 2 araw ata, no, na maraming airport na nagsarado dyan sa Middle East. Kayo po, sa Saudi, nagsarado ba yung airport niya? Sa Saudi po, hindi. Around Saudi Arabia lang, which is Kuwait, Qatar, Bahrain, and UAE, nagsarado ba? UAE, oo. Sila yung nagsara. Bakit hindi nagsarado ang Saudi Arabia? Kasi po, ang Saudi Arabia is nakapalibot naman sa kanya yung mga lugar na yun. Sila yung unang nakaharap sa Iran. Sila yung malapit. Kasi ang Qatar kasi ang may malaking US military base sa Gulf area. Dati target talaga ng Iran matapos, no, bilang Kasi sila gantin. may malaking US base na military. Well, sa tingin nyo ba, lalala ito or Sana naman hindi na... wala kasi tayong control yan eh, no? At saka parang hindi na natapos talaga. Lalo ng mga Pilipino. Meron tayong mga 2 milyong mga Pilipino dyan. No? Ano ba sa tingin nyo? May kakayahan ba ang gobyerno na i-repatriate yan? O talagang na... Sana naman meron mga konting sana naman talaga meron. Kawawa naman paglalaki. Doon ba sa alert na binigay sa inyo ng embassy, kung talaga nagtutukan at kinakailangan mag-repatriate, meron bang binigay sa inyo instructions para nga? So far wala naman. Parang hindi Wala. pa sila siguro nakikisama. Pero Yung Saudi. malayo talaga ang Saudi. Pero kayo, oo, Course, government ng Saudi. Talagang inaalalayan nila lahat ng sinasasakupan ng tao. In short, parang maganda yung, what do you call this? Hindi ko masabi na pala. Okay. Yung safety nila. Kung paano nila pangalagaan yung regardless kung Saudi national ka or foreigner. Yung Pero, safety oo. ng mga tao is sobrang considered. pero pag nagputukan ba, sinong tutulong sa inyong mga Pilipino? Tulungan ba kayo ng Saudi government o tingin nyo kailangan? Ganon. Kasi kahit naman nung pandemic, wala naman silang piniling natin. Lahat equal lahat. Equal and fair. Wala. That's the country naman Saudi Arabia. So nakarating na kayo dito sa Europe, no? Kailan kayo dumating kahapon? Pero kailan nag-resume ang normal flights galing sa Middle East? Sa amin, sa Saudi Arabia, normal naman flights. Kasi nga, away naman kami from them. Pero sa Qatar, Doha, Bahrain, UAE, and Kuwait, parang less than 24 hours lang naman yung nag-stop
Pero yan ang pinaka-busy sa airport sa daigdig, eh, no? So talagang grabe na epekto niya, no? Oo. So anyway, sa mga darating na panahon, siguro nagkaroon na kayo ng kaalaman at sa kamalayan na dapat maging handa. Ano naman ang mga hakbang na ginagawa ninyo para maghanda at talaga magkakaputukan? Kayo ba'y uuwi o mananatiling kayo sa Saudi? Kung ako lang, sa Saudi pa rin. Sa Saudi pa rin, miski magpuputukan na. Oo naman. Kasi feeling ka masafe kayo sa Saudi. Oo naman. Tapos sa Pilipinas, sorry. Oo naman, oo naman. Oo, doon ang work nyo. Eh kaso pag nagputukan, unang-unang titigil mga airlines, no? Kasi sasaradong airspace, no? At yan na nga nangyari, 5 bansa nagsarado ng airspace, no? Pero sure kami na ang government ng Saudi, hindi nila basta-basta mababayan, regardless if you're a foreigner, if you're country. Kasi during the pandemic, kahit foreigner kami, hindi kami lumilipad, pero may sweldo kami. So I believe kahit magkaroon... Mayaman kasi, no? Mayaman talaga. No? Pero bilang Pilipino, ewan ko, napanood niyo ba kung ano yung sinabi ni President Marcos Jr. na dapat gawin ng mga Pilipino habang nagpuputukan? Magtago muna. Magtago sa mga ano. Sa ganun dahil. Ako magtatago rin talaga ako nagputukan. Baka tawagan. Pero anong reaction mo nung sinabi niya na magtago muna kayo? Parang ganun kahina. At mabuti na lang kayo sa Saudi, parang pinaupayan na kayo sa Saudi na protektahan nyo na yan, no? Buti na lang malakas yung Saudi government. Kaya kahit pa paano lumalakas yung loob namin na mag-stay doon kahit yung sitwasyon. Pero narinig namin, nakakalungkot. Ako talaga, akala ko nagluluko lang siya eh. Kaya ilang beses ko binalikan eh. Totoo pala. Nagkamot na naman at magtago muna kayo. Oh my goodness talaga. Bakit talaga naman magtatago? Ano naman ang gagawin talaga? Anyway, magtago muna kayo. Yan po ang official government response doon sa putukan sa Middle East. At mga kababayan Pilipino, talagang humarap na kayo na pagtataguan dahil hanggang dyan lang ang magiging tulong ng Marcos Jr. administration. Pasensya na kayo, hindi kayo magbibigyan ng lugar na pagtataguan, pero merong moral support para kayo'y magtago. O, maiba naman tayo. Anong pangalan to? Alias Rene. O ano ngayon? Nasakba kayo. Kung si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy at makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Digong. Ako, hindi ako nagtataka. At hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Ontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? At talagang sinasabi niya pinagpipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yon legal. Ano naman pakialam mo dyan? Legal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kong ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung isang papel na wala naman lumagda, isang papel naman na walang maamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampak kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para magtanim ebidensya laban kay Kibuloy. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din, ha? Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din nitong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CBP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no?
naglao na parang bula, no? So, ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuwisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya, inaamin niya hindi siya perpekto, meron sa mga kahinaan, ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay antivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas, no? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis, pero nakakadiri naman kayo. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Diyos por santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo, no? So yan po ang aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong antivirus neto dahil ang Riza Tanas antivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony. Alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal, diba? Isa yan sa kautusan, do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi,